so patuloy po tayo, no? Medyo nagkaroon ng technical problem ang ating pong internet. So, record na lang muna po ang gagawin po natin para i-upload na lang, no? Sa ating pong grupo o group chat. So, doon muna po tayo sa salita ng Diyos, no? So, biglang ginulo tayo ng kaaway. No, ang kaaway talaga ay talagang gumagawa ng paraan para hindi matuloy yung ating pong prayer meeting, no? So, hindi tayo magpapatalo. So, kailangan lang dito is ang sa data po natin ay panalangin. Okay? O, sige po. Tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos. So, ang pamagat ng ating pong pagkain spiritual ay aking ipinamagatan na in the day when I cried. No? Sa panahon na tayo po ay umiiyak. Pag sinabing cry, prayer po yan, no? Prayer po ang ibig sabihin ng crying. No, kapag ka po umiiyak, 'di ba? Anong tendency na kapag ikaw ay umiiyak sa nanay mo, sa mga magulang mo, 'di ba? Ang ibig sabihin nun, humihingi ka. 'Di ba? Mo, pengen ganito, umiiyak ka kasi humihingi ka eh. Di ka pinabibigyan ng mama mo, papa mo para bigyan ka ng anumang bagay na hinihingi mo. So, ganun din po sa Diyos. Sa panahon na tayo po ay nahihirapan at para baga naiiyak, no? Lapit tayo sa Diyos at tayo po ay humingi sa Kanya sa pamagitan po ng panalangin. Alam niyo po mga kapatid, ito po si David. Kung babasahin po natin ang kanya pong karakter sa Biblia, siya po ay isang taong hari po ng Israel. So, siya po ay isang taong sinabi ng Biblia sa Acts chapter 13 verse 22. Sinabi doon na sabi niya, a man after mine own heart. Ibig sabihin, siya po yung siya po isang taong nasa puso ng Diyos, no? Siya po ay pinili ng Diyos for the sake na gampanan o ma-fulfill ang destiny ng Diyos sa kanya. No? At siya po ay naging isang hari. Kaya lahat ng kanya pong panalangin ay isinasagot ng Diyos. Bakit? Kasi siya po ay nanggaling sa puso ng Diyos. No? Kaya sabi niya doon sa binasa natin sa text natin sa Psalm 138 verse 1 o verse 3. Sabi niya, buklatin niyo yung Bible niyo sa Psalm 138 verse 3. Sabi niya, in the day when I cried, thou answered me. So sabi niya, sa panahon na ako, sa araw na yon, ay ako yung umiyak sa Diyos at sinagot niya ako. Ibig sabihin, ay sa kanya pong paghingi sa Diyos, ay nandun po ang pagsagot ng Panginoon Diyos sa kanya. Kaya tayo naman, mga kapatid, ay kapag sa panahon na tayo po ay nahihirapan, sa panahon na parang bagan nasa bagyo tayo, o flood, na pag sinabing flood, baha, no? Lapit tayo sa Diyos, no? Humingi tayo sa Kanya, at sasagutin niya tayo. Ang problema lang dito, kapag ka ba humingi sa Diyos, ay sa tingin mo ba, sasagutin ka ba niya? So, yun po, no? Let us examine ourselves, no? Kung ito po ay talaga bang sinasagot pa tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, at may mga kadahilanan kung bakit hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin. No, may mga dahilan po yan. Ngayon, ang tanong dito, how to be answered my prayers before God? Paano ba sasagutin ng Diyos ang aking mga panalangin sa harapan niya? No? So, hindi ibig sabihin na nag-pray ka, mga kapatid, ay sagot na kagad ng Diyos ang iyong pong mga panalangin. No? Kasi malinaw sinabi ng John chapter 9 verse 31. Sabi niya, now we know that God heareth not sinners. No? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga taong makasalanan. But, sinabi ng Biblia, yung mga true worshippers and do it His will, He heareth. No? So, ito po yung pinapakinggan ng Diyos. Kung ikaw po yung totoong nasa Kanya. Ngayon, paano ba sasagutin ng Diyos ang aking mga panalangin? Tingnan natin dito. Meron ako 3 bagay dito na gusto ko i-share sa inyo. So, tingnan natin. Number 1. Sabi ng verse 1. Sabi, having a right heart of worship. Sabi ng Psalm chapter 138 verse 1, I will praise thee with my whole heart. No? Sabi ng Psalm 138 verse 1, I will praise thee with my whole heart. So, ibig sabihin mga kapatid, sekreto ng
pagkasagot o sagot sa ating mga panalangin sa harapan ng Diyos, ay dapat meron kang pusong mapaglingkod, no? Hihingi tayo sa Diyos, hindi mo tayo naglilingkod sa Kanya, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, sinabi ni David, no? Ang Biblia nagsabi, I will praise thee with my whole heart. So, para ikaw po ay sagutin sa inyong mga panalangin, ay tama dapat ang puso mo sa paglilingkod, no? So, ang tanong, tama ba ang puso mo sa paglilingkod? Baka mali ang puso natin, no? So, tingnan po natin puso natin, mga kapatid. Baka puso po natin ay mali. Kailangan itama ang ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos, no? Sa worship. Kasi baka sa paghihingi mo sa Diyos na kahit anong mga bagay, hindi naman tama ang paglilingkod mo, bakit ka bibigyan? Diba? Kung tama naman paglilingkod mo, bakit hindi ka bigyan? Bibigyan ka niya. Kasi bakit tama yung paglilingkod mo Diba? Parang tatay mo yan No? Kung tama naman yung yung pagsunod mo sa kanya, sumusunod ka sa kanya, bakit hindi ka bibigyan kung hihingi ka? Diba? So, kung tama ang paglilingkod natin sa Diyos, tama ang puso po natin, sabi ng Biblia, ay ito'y may sagot ng ating pong mga panalangin, na katulad ni David. No, bakit? Ano ba meron sa puso natin? Sabi ng Jeremiah 79, sabi niya, the heart is deceitful above all things. Ang puso po natin ay mandaraya. Kung kaya't ang puso natin ay dapat natin panghawakan at siguraduhin na tama talaga ang puso natin. No? So, mga kapatid, no, lalo sa ating mga live streaming, sa nanonood sa ating live streaming, siguraduhin po natin na tama ang ating mga puso. Kasi kung hindi tama ang puso natin, kahit anong pray natin sa Diyos ay hindi bibigay sa atin. Bakit? Kasi ang puso natin ay hindi tama. So, kailangan tama ang ating mga puso. Bakit? Sabi ng Matthew 5:8, sabi niya, mapalad daw ang mga dalisay sa puso. Sabi niya, blessed are the pure in heart. No? Mapalad daw ang mga pusong dalisay. Bakit? Sabi, for they shall see God. Nakikita niya ang Diyos. No? Pag sinabing nakikita ang Diyos, ibig sabihin, meron siya tinatawag na tamang puso. No? Tamang relasyon sa Kanya. So, yun po mga kapatid. So, pangalawa, a heart of worship is always gladly received. Sabi mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, tama ang iyong pong paglilingkod sa Diyos, tamang puso mo, ang sabi ng Bible, is always gladly received. No? Ibig sabihin, tama din ang mo, tamang kasiyahan mo sa Kanya. Na meron ka tinatawag na receiving, sabihin tanggap na kagalakan. No? So wala naman siguro dito na nagsiserve sa Panginoon Diyos na malungkot. Kailangan masaya ka. Kasi bakit? Kasi Diyos ang pinalilingkuran mo Kaya sabi dito, you always gladly receive, no? Ito yung masabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sabi niya, flee also youthful lust, no? Sabi niya, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Sabihin, lahat ng ginagawa mo dito na charity, peace, faith, pananampalataya, katwiran, at iba pa, kaya mo nagagawa yan, yung mga bagay na yan, because of your pure heart, no? Dahil sa puso mong dalisay. Kaya, nagagawa mo yan, nagkakaroon ka tinatawag na gladly receive, because of your, pure heart, no? Kaya, dapat ang puso natin pure, no? Kasi mandaraya ang puso natin. Kaya, dapat natin gawin, bilang anak ng Diyos, ay itama natin puso natin. Para na sa ganon, ang mga panalangin po natin ay mabigyan ng kasagutan. Ang tanong dito, kapag nagpe-pray ka ba, pure ba ang puso mo? No? Puro ba ang puso mo? Baka puro kasalanan yung puso mo. Kaya minsan, kapag nagpe-pray ka, ay bantulad ka mag-pray. Bakit? Kasi ang puso po natin ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Dapat itama po natin ang ating pong puso. Okay? So, pangalawa, how to be answered my prayer before God. So number 1, having a right heart of worship. Pangalawa, how to be answered my prayers before God. So pangalawa, having a reliance on His Word. Tingnan natin sinabi ng verse 2. Sabi ng verse 2, I will worship toward thy holy temple. Diba sabi ng Bible? And praise thy name for what? For thy loving kindness and for thy truth. No? Karugtong, for thou hast magnified thy word above all thy name. Ibig sabihin, mga kapatid,
para maging answered prayer ka sa harapan ng Diyos, ay dapat you always reliance, no? Sabihin, magre-rely ka sa Panginoon Diyos, sa Kanya pong salita, no? So, kasi minsan tayo mga kapatid, dahil sa hindi di reliance yung ating, di tayo nagdedepende. Pag sinabing reliance, dependence yan, no? Nagdedepende ka. So, kaya hindi tayo nagdedepende sa Diyos kasi wala tayong pinanghawakan na pangako. So, kailangan meron kang pangako na pinanghawakan. So, ano yung mga pangako na alam natin? Salita ng Diyos. Marami mga pangako sa Biblia na dapat natin panghawakan. Una-una dyan, sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 7 verse 7. Sabi, ask, it shall be given unto you. Seek, and you will find. Knock, and shall be open unto you. So, yung mga pangako na yan, no, isa sa mga pangako yan, ay kung panghawakan po natin yan, nag-rely ka doon sa pangako niya, and you will expect the answered your prayer by God. So, kailangan magtiwala ka lamang doon sa salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. No? Paano magkakaroon ng sagot ang iyong mga panalangin? Kailangan, syempre, meron kang matandaan na mga memory verse. No? Ang tanong, meron ka na bang mga memory verse na alam? Kaya minsan, wala tayong maibato sa Panginoon. Lord, sinabi mo ito na, na pangako mo sa akin, sabi ng Biblia. Wala kang maibato Bakit? Kasi wala kang matandaan na memory verse So, kung meron kang mga memory verse na alam sa iyong isipan, ay nandun naman po ang paalala sa iyo ng Panginoon Diyos na, o nga naman, may pangako ako sa iyo. Dahil sa sinabi mo na yan, naalala mo yung pangako ko, at ito'y nasa isipan mo, ay ibibigay ko sa iyo. So, di ba? So, ang gagawin lang natin ay magtiwala ka sa Diyos at magkaroon ka ng tinatawag na pusong reliance, no? Dependence, no? Depend on God, depend on His Word, no? So, yun po mga kapatid. Kaya si David, sinabi niya, for thou hast magnified thy word. Diba? Minamagnify niyo yung salita ng Diyos above all thy name, sa lahat ng mga pangalan. Bakit? Kasi alam niya na ang salita ng Diyos, itong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga lagi ko sinasabi, lagi niyo pong panghawakan at ingatan ang Biblia. Bakit? Ang Biblia, sagrado po yan. Yan po yung salita ng Diyos. No? Yan po yung makapangyarihan. At dahil sa Biblia, maraming tao ang nagbago. Na tama. Maraming tao ang nagbago. Na dati, sila ay, ang hawak nila ay mga bote, na boteng may alak. No, ngayon, Biblia na hawak. Bakit? Kasi binago sila ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? So, tingnan natin. Ano yung reliance? So, yung sinasabing character ng Kristiyanong nagre-rely sa salita ng Diyos. Unang-una, praising and singing. No, sabi ng Psalm chapter 138 verse 4, sabi niya, all the kings of earth shall praise thee. Sabihin, kapag ikaw nagre-rely sa Panginoon Diyos, na doon ang tinatawag na na praising and singing. Kaya nga nag-aawitan muna tayo Bakit? Kasi doon mo ipinapakita na nadedepende ka sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya kung pwede lang na lagi tayo merong cellphone po natin na na mga Christian song, na mga hymnal. Bakit? Kasi kapag yung once na ikaw ay nagkakaroon ng ng problema, ay patugtugin mo lang yung hymnal na yan, magre-revive ka. Maalala mo yung mga pangako ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi ng verse 5, yeah, they shall sing in the ways of the Lord. No? Na sa mga bagay na yon ay binibigyan mo ng kalawatian ng Diyos. No? Kaya yan ang hamon sa ating mga kapatid. No? Hindi nyo ba alam na mayroong kwento sa Bible na may kwento sa Bible na dahil sa umawi sila sa Panginoon Diyos at nanalangin, ay ang lahat ng mga kulungan sa selda ay nagkabukasan. Lahat ng pintuan. Sinabi ng Biblia yan. No, tingnan mo sabi ng kwento doon kay Pablo, tapos kay Silas. No, si Silas tapos si Pablo ay ikinulong dahil nga sa nagpapahayag sila ng salita ng Diyos, nagtuturo, ay nagalit ang mga kaaway. Anong ginawa? Kinulong yung dalawa. Nung kinagabihan, alas 12 ng gabi, ay umawi sila sa Panginoon Diyos at nanalangin. At dahil sa pag-awit na yon, nagsibukasan ng mga pintuan ng mga kulungan.
Di ba? Di ba sabi na Acts chapter 16 verse 25, sabi niya, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake." No, sabihin, talagang grabe ang tinatawag na lindol. Bakit? Kasi because of singing and praising God, no, because of prayer. Kaya kung gusto mo maging answered prayer, dapat mag-rely ka sa pangako ng Diyos sa Kanya pong salita. Okay? So, yun po mga kapatid. Kaya, relying on His Word means there is hope. Kapag ikaw po ay nag-rely sa Panginoon Diyos, na doon ang iyong pong pag-asa. Diba? Kaya sinabi niya, doon sa verse 7 ng ating text, diba? Sabi niya, revive, though I walk in the midst of trouble. Diba? Pag sinabing midst of trouble, problema yan eh. Diba? Nang sinabi ng Bible, thou will revive me. O diba? Mayroong pag-asa. Kaya kapag ikaw ay nasa panahon ng kalungkutan, sa panahon na ikaw po ay nasa problema, sa panahon na parang ikaw po ay nagigipit na at napanghihinayang loob, ay sinabi ng Biblia, mag-rely ka lamang sa Kanya pong salita. And there will be there is hope na mayroong pag-asa. Kaya mga kapatid, magkaroon lang tayo ng pag-asa. No? Magtiwala ka lamang sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang tanging pag-asa po natin. Okay? So, pangalawa, relying on His Word means there is facing the enemy. Kapag ikaw po ay nagkakaroon ng tinatawag na ang tawag dito, relying sa Kanyang salita, ang ibig sabihin niyan, maharap ka sa kaaway na hindi mo nakikita. Diba? Bakit? Sino ba yung kaaway ng Diyos? Diba? Demonyo. So, kung nasa Diyos tayo, doon tayo sa side ng Diyos, ang kaaway natin, demonyo na hindi nakikita. Kaya pag pinangahawakan natin pangako ng Diyos, yung Kanyang salita, ay humaharap din tayo doon sa demonyo. Diba? So, ang dapat natin gawin ay pangahawakan natin salita niya. Paano pag hindi mo pinangahawakan salita niya, matatalo ka ng demonyo. No? Matatalo ka ng kaaway. Kaya sa panahon na kapag ikaw nasa trouble, dahil sa hindi mo pinangahawakan, at hindi mo tinatawag na ni-hold ang salita ng Diyos, ikaw po ay manghihina dahil sa ikaw ay hindi naging matalino at hindi naging prayerful. Okay? So dapat maging prayerful tayo. Nakakala natin ang demonyo hindi nakikita eh. Talaga naman hindi nakikita, pero sa bawat isa sa atin dito ay sinabi ng Biblia, ang demonyo ay gusto niya sirain ang buhay ng tao. Kaya tayo naman ay huwag tayo magkaroon ng tinatawag na ignorante sa mga gano'n pong bagay, kasi masisira talaga ang buhay natin kung gano'n po ang ating pong attitude. Okay? So last, pangatlo, how to be answered my prayers before God. So last, pangatlo, having a rendition life. Ibig sabihin, pag sinabi rendition, rendering life, ibig sabihin, you need to surrender your life. No? So, ibig sabihin, kailangan mo i-surrender ang buhay mo. No? Kaya mo sabi ng verse 6 ng ating text, sabi niya, though the Lord be high, yet hath He respect unto the lonely, but the proud He knoweth afar off. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw po ay merong tinatawag na humility, ibig sabihin niyan, you render your life before God. No, surrender mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, to be answered our prayers, we need to surrender our life. Amen? So yun po mga kapatid. Kaya ang hamos sa atin dito mga kapatid, sa ating pong mensahe, ay in the day when I cried, we need to examine ourselves. You need to having a right heart of worship. No? In the day when I cried, we need to having a reliance on His Word. And the last, having a rendering life. No? Rendition. Okay? Siguro po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ilang Diyos, maraming salamat sapagkat ipinakulo mo sa amin ang inyong pong gabay. Bagamat kami po ay mayroon po mga pagkukulang, but we pray, O God, na tulungan mo po kami na magampanan ng mga bagay nito upang kami po ay maging ganap po sa iyong harapan naman. Patawarin mo kami sa aming mga salangsang, sa mga pagkukulang. Nawa, Lord, inyo pong linisin ang mga puso
para na sa ganon ay maging worthy kami sa harapan naman. Danahin ko, Ama, na yung mga sekreto na ito na para kami po ay inyo pong mapakinggan at mabigyan ng kasagutan ng mga panalangin po namin, ay magampanan po namin ang mga bagay nito, Panginoon Diyos Ama. Hindi lamang puro bagay, Panginoon Diyos, na physical, kundi tingnan din po namin ang aming pong spiritualidad, Panginoon Diyos Ama. Tulungan mo po kami, Lord, na maging matagumpay sa lahat ng mga bagay, para na sa ganun, Lord, ay kami po ay maging matalino at maging aware sa lahat ng aming pong mga mapapakinggan, Panginoon Diyos Ama. Purihin ka at sambahin ang inyong nakina pangalan naman. Nawa, Lord, ay patuloy mo, Lord, na pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos Ama. Nawa, Panginoon Diyos, inyo pong i-bless ang inyo pong anak sa The Valley Baraka Bible Baptist Church. Nawa, ang inyo pong presensya, Lord, ay hinihingi po namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ito, Lord, ay itinatas po namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung may mga prayer request po kayo, mga kapatid, ay paki-send na lang po. At ito po ay recorded, no? So kayo po ay magbigay sa amin mga prayer request. At ipapray po natin, mga minamahal, ang ating pong nalalapit na Sunday, no? So bukas po ay meron pong Saturday, no, soul winning. So papray po natin na ang mga bibisitahin po bukas, no, katulad po ng doon po sa Sister Arlene, no, papray po natin mga Bible studies, no, at ang mga bata sa Saturday class ay papray po natin 2 p.m. po yan. At papray po din po natin sa mga kapatiran na mga prayer request po nila, no, katulad po nito. Okay. Yan, so ang prayer request po ng aking kuya, si Kuya Melvin, ay ang kanya pong anak na healing, no, recovery, na si Dara, na may sakit na sa baga, no, tapos financial na pangailangan. So papray po natin yan. Papray din po natin si Sister Ruby. So papray po natin siya sa kanya pong good health, financial. Si Tatay Aurelio, na complete healing, no, dinideklara namin sa pangalan ni Jesus na yan tatay ni Sister Ruby ay gagaling na. Amen? So dapat may pananampalataya ni Sister Ruby. So ang kanya pong biyanan, no, na si Nanay Gloria, na may sakit po sa dugo. So papray po natin yan. Ayan, isa sa mga donor po ng ating church. So papray din po natin si Sister Denise, no, na ang kanya pong anak na si Ace, na sa sakit niyang pneumonia at primary complex. So papray po natin yan. Papray din po natin si mga donors ng church, no, yung si Sister Melly Viñas, ay papray po natin ang kanya pong family, protection po, safety travel sa pag-uwi sa Pinas next year. Sa susunod taon ay uwi na po Sister Melly Viñas. Pag-pray po natin yung mga donor na yan. Tapos Sister Edilit Viñas ay pag-pray din po natin. Kaya isa sa mga donor din po ng church. So, dalayan natin na itong mga member ng church, no? At meron po tayo mga prospect baptism po sa Sunday. No? So, pag-pray po natin na itong mga tao na ito ay sila po ay susunod sa Panginoon Diyos. Siyempre, may mga trials po yan, may mga testing. So, papuri po natin yan na hindi po sila mapanghinaan kapag may mga suffering sa buhay. Okay? Papuri din po natin si Tate Rinaldo. So, si Tate Rinaldo po may sakit po, no, na stroke. Kasi Nanay Fe, na sinabi niya sa akin kanina na ang kanya pong prayer request ay yung protection po, at then safety sa barangay yan, kasi nagano siya sa barangay. So papray po natin yan. So papray din si Nanay Cora, kanyang karamdaman, si Tatay Roger, papray po natin, at ang mga bata, ang mga Bible studies, Sister Arlene, ay papray po natin si Brother Kevin, yan yung asawa niya, at papray din natin si yung katulong po na kukunin po ni Sister Cora, no? So papray po natin yan. So kung may mga prayer request po kayo, mga minamahal, ay na lang dyan, comment na lang po natin, o comment lang nyo po dyan sa ating pong live streaming. Okay?
So, papatay na po namin ang aming pong live streaming at para makapag-pray na po kami dito. At kayo din po ay mag-pray din po kayo sa inyo pong mga tahanan. Maraming salamat po at nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumain. To God be the glory.